Magandang araw po. Ako si Dr. Rodrigo Lim, isang internist sa loob ng 50 taon at 83 taong gulang na ngayon. Alam niyo po ba kung paano ako nananatiling malusog araw-araw sa kabila ng aking edad? Ito ay mula nang malaman ko ang katotohanan tungkol sa suka na pinaniniwalaan kong mabuti para sa kalusugan. Mga kaibigan, nararamdaman niyo rin ba na ang katawan ninyo ay hindi na tulad ng dati? Paggising sa umaga kung saan-saan ang masakit at sa gabi naman ay hindi makatulog at nagbabaling-baling na lang, masipag kayong uminom ng gamot sa high blood at diabetes pero parang lalo lang humihina ang katawan at patuloy na lumalaki ang gasto sa ospital, hindi po ba? Bilang isang doktor, may natuklasan akong lubhang nakakagulat. Ang mga taong umiinom ng suka para sa kalusugan ay mas madalas pang magpatingin sa ospital kaysa sa iba. Lalo na ang mga sukang nabibili sa merkado, meron itong itinatagong nakakatakot na sikreto. Si Lola Corazon, 73 taong gulang, ay madalas uminom ng apple cider vinegar para sa kanyang kalusugan, ngunit pagkatapos ng 3 taon ang kanyang liver enzymes ay tumaas ng 3 beses kumpara sa normal. Kahit ako bilang isang doktor ay hindi makapaniwala noong una. Ngunit ang kapatid ko, na mahigit 30 taon nang nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company at nakasilip na rin sa industriya ng pagkain, ay nagbahagi sa akin ng isang ganap na sikreto ng industriya na talagang nakakagimbal. Nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit hinahayaan ng mga pharmaceutical company ang mga mapanganib na sukang ito. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, maaari kayong mabuhay ng malusog hanggang sa edad na 100. Pero kung hindi ninyo tatapusin ang video na ito, mamamatay kayo ng 10 taon na mas maaga kaysa sa inyong mga kaibigan. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Kung gayon, magsimula na po tayo. Mga kaibigan, marahil iniisip ninyo ngayon. Sabi nila, maganda ang suka sa katawan. Bakit biglang sinasabing nakakamatay ito ng maaga? Hindi ba't nakakapagpababa ito ng presyon at nakakatulong sa blood sugar? Tama po? Kayo. Ang suka ay tiyak na may benepisyo. Inaamin ko po yan, ngunit mayroong 5 dahilan kung bakit ito ay nagpapabilis ng kamatayan. Dahil sa 5 bagay na ito, kahit ang magandang suka ay nagiging lason. Ito ang sikretong hinding-hindi sasabihin ng mga pharmaceutical company. Kung maiiwasan ninyo ang 5 bagay na ito, ngayon ang suka ay tunay na magiging gamot. Ngunit kung patuloy kayong iinom nang hindi ito nalalaman, masisira ang inyong atay, magkakabutas ang inyong tiyan at maaari pa kayong isugod sa emergency room. Magsimula po tayo sa ika-5 pwesto. Ang pinakamapanganib na numero 1 ay sasabihin ko sa huli. Ang ika-5 ay ang pag-inom ng suka pagkatapos kumain. Narinig niyo na po ba ang kasabihang mas gaganda ang panunaw kung iinom ng isang basong suka pagkatapos kumain? Ganyan din po ang akala ko dati, ngunit isa pala itong napakapanganib na kaisipan. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Lolo Ben, 69 taong gulang, na nagpatingin sa aking klinika 3 taon na ang nakalipas. Araw-araw pagkatapos mananghalian, umiinom siya ng isang basong brown rice vinegar na binili sa palengke at hinaluan ng tubig. No? Sabi niya nakakatulong daw ito sa kanyang panunaw. Ngunit ano kaya ang nangyari pagkatapos ng 3 buwan, nagkaroon siya ng butas sa tiyan. Sa terminong medikal ito ay tinatawag na stomach ulcer. Dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan, hindi na siya makatulog sa gabi. Kahit kaunting pagkain lang ay isinusuka na niya. Bakit nangyari ito? Kapag kumakain tayo, naglalabas ang ating tiyan ng stomach acid. Ito ang tumutunaw sa pagkain. Ngunit ano ang mangyayari kung dadagdagan pa ito ng suka? Ang stomach acid at suka ay magsasama at tutunawin ang pader ng ating tiyan para itong pagbuhos ng isang matapang na kemikal. Lalo na sa mga edad 60 pataas, mas mahina na ang pader ng tiyan kumpara sa mga mas bata. Kaya mas delikado ito. Matapos kong sabihin kay Lolo Ben na ipagbawal na ang pag-inom ng suka pagkatapos kumain, tuluyan na niya itong itinigil. At pagkatapos ng 6 na buwan, sumailalim siya muli sa pagsusuri at ang kanyang stomach ulcer ay ganap ng gumaling. Ganito po ang gawin ninyo. Kung gusto ninyong uminom ng suka, gawin ito 2 oras bago kumain. At kailangan itong tunawin sa tubig na may ratio na 10 beses o higit pa.
Wag na wag iinumin ang purong suka. Ngunit sandali, may mas malaki pang problema. Ang sukang babanggitin ko sa ika-4 na pwesto ay mas nakakatakot pa ang epekto kaysa sa ika-5. Sa katunayan, may isang taong isinugod sa emergency room dahil dito. Patuloy po kayo makinig. Ngayon, sasabihin ko na ang ika-4 na pwesto, ito ay ang pag-inom ng suka pagkatapos uminom ng gamot. Baka isipin ninyo, ano naman ang kinalaman ng gamot sa suka, nung una hindi ko rin alam. Ngunit isang nakakatakot na bagay ang nangyayari. Ang gamot sa high blood diabetes, para sa panunaw, kahit na gamot sa sipon, halos lahat ng gamot ay nagiging lason kapag sumama sa suka. Isa rin ito sa mga sikretong itinatago ng mga pharmaceutical company. Nangyari ito 2 taon na ang nakalipas noong taglamig. Bigla akong nakatanggap ng tawag ng alas, 3 ng madaling araw. Galing ito sa emergency room. Dok, may pasyenteng bumagsak at dinala rito, bumaba ang presyon niya sa 60. Nawawalan siya ng malay tapos nagigising ulit. Nagmamadali akong pumunta sa ospital. Ang pasyente ay si Lola Elena, 72 taong gulang. Regular siyang umiinom ng gamot para sa high blood at diabetes. Ngunit bakit biglang nangyari ito? Nang tanungin ko siya ng detalyado, nalaman ko ang katotohanan. Sabi niya dahil daw maganda ito sa kalusugan, araw-araw siyang umiinom ng apple cider vinegar na tinunaw sa tubig 30 minuto pagkatapos uminom ng gamot tuwing gabi. At ginawa niya ito sa loob ng 2 taon. Ngunit bakit siya bumagsak sa araw na iyon? Ito ay dahil naghalo ang suka at gamot, kaya naging sobrang lakas ng epekto ng gamot. Ipaliwanag ko ng simple. Kapag umiinom tayo ng gamot, dahan-dahan itong na-absorb ng ating katawan. Tama po ba? Ngunit kapag pumasok ang suka, biglang bumibilis ang absorption rate na ito. Ito ay parang pagpindot ng preno ng 2 beses sa kotse. Kung 1 beses lang, dahan-dahan itong hihinto. Pero kung 2 beses, bigla itong titigil. Kaya nagkakaroon ng aksidente. Ang biglaang pagbaba ng presyon ni Lola Elena sa 60 ay dahil dito. Ang normal na presyon ay 120, kaya ang 60 ay wala pa sa kalahati. Kapag nangyari ito, hindi nakakarating ng maayos ang dugo sa utak kaya nawawala ng malay. Ang mas nakakatakot kung paulit-ulit itong mangyayari, magkakaroon ng pinsala sa utak, maaari itong magdulot ng demensya at sa malalang kaso, maaari pa itong mauwi sa brain death. Mag-hospital, mabuti na lang at mabilis na naidala sa ospital si Lola Elena at nalunasan. Ngunit kinailangan niyang manatili sa ospital ng 3 araw at hindi niyo alam kung gaano nag-alala ang kanyang pamilya. Sinabi ko sa kanya, Lola, ang mga taong umiinom ng gamot ay hindi dapat umiinom ng suka, lalo na sa loob ng 2 oras pagkatapos uminom ng gamot, mas delikado po ito. Mula noon, tuluyan nang itinigil ni Lola Elena ang pag-inom ng suka. Ngayon, ang kanyang kalusugan ay kontrolado na sa pamamagitan lamang ng kanyang mga gamot. Ganito po ang gawin ninyo. Kung kayo ay umiinom ng anumang gamot, mag-ingat po sa suka. Kung talagang gusto ninyong uminom, kumonsulta muna sa inyong doktor. At wag na wag iinom nito sa loob ng 2 oras pagkatapos uminom ng gamot. Ngunit may mas malaki pang problema. Ang sasabihin ko sa 3 pwesto ay mas nakakagulat pa. Sa katunayan, may isang taong tuluyang nasira ang atay dahil sa suka at kinailangan pang sumailalim sa liver transplant. Isang nakakatakot na kwento pero kailangan ninyong malaman. Patuloy po kayong makinig. Ngayon ang 3 pwesto. Ito ay ang pag-inom ng suka nang walang laman ang tiyan. Baka sabihin ninyo, hindi ba't mas maganda kung walang laman ang tiyan? Ganun ang sabi sa TV. Ganyan din po ang akala ko noon. Ngunit isa pala itong malaking pagkakamali. Lalo na sa mga umiinom ng suka paggising sa umaga, napakadelikado po niyan. Dahil kapag ang isang acidic na likido ay biglang pumasok sa tiyan na walang laman buong gabi, bigla itong matutunaw. Ngunit ang panganib na ito ay hindi kailanman ina-advertise ng mga pharmaceutical company. Nangyari ito 1 taon na ang nakalipas. May isang pasyente si Lolo Cesar, 76, taong gulang na pumunta sa aking klinika. Namumutla ang kanyang mukha at mahigpit niyang hawak ang kanyang tiyan. Dok, sobrang sakit ng tiyan ko. Parang may mainit na bolang apoy sa loob. Nabawasan na siya ng 5 kilo. Sabi niya kapag kumakain siya, nasusuka siya at kahit tubig lang ang inumin, humahapdi ang kanyang sikmura. Nang tanungin ko siya ng detalyado, ito ang kanyang kwento. May diabetes si Lolo at nakabasa siya sa internet na bumababa raw ang blood sugar kapag umiinom ng suka nang walang laman ng tiyan. Kaya sa loob ng 6 na buwan, araw-araw siyang gumigising ng alas
size ng umaga para uminom ng brown rice vinegar na hinaluan ng tubig. Nung una okay naman daw. Parang bumaba rin ng kaunti ang kanyang blood sugar. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, nagsimulang humapdi ang kanyang sikmura. Pero dahil daw maganda ito sa blood sugar, pinagpatuloy pa rin niya. At pagkatapos ng 6 na buwan, isang teribleng bagay ang nangyari. Nang suriin namin siya, may butas na palang kanyang tiyan. Sa terminong medikal ito ay tinatawag na stomach perforation. Ang pader ng kanyang tiyan ay tuluyang natunaw at nagkabutas. Bakit ito nangyari? Ang ating tiyan ay walang laman sa buong gabi. Sa ganoong estado, ano ang mangyayari kung biglang papasok ang suka? Tulad ng isang baso na biglang binuhusan ng mainit na tubig at nababasag, hindi kinakaya ng pader ng tiyan at natutunaw ito. Ang mas nakakatakot, kapag nagkabutas ito ang laman ng tiyan ay tumatagas palabas sa loob ng katawan. Dahil dito nagkakaroon ng isang nakakatakot na sakit na tinatawag na peritonitis. Kung malala, maaari itong ikamatay. Kinailangan ni Lolo Cesar na sumailalim sa emergency surgery. 5 oras siyang inoperahan at nanatili sa ospital ng 2 linggo. Ang bayarin lang sa operasyon ay umabot ng mahigit 5,000 piso. Umiiyak na sinabi sa akin ng kanyang anak na babae, "Dok, ginawa lang naman ito ng tatay ko para lumusog, hindi namin alam na ganito ang mangyayari." Labis akong naawa. Isang taong nagnanais lamang na alagaan ang kanyang kalusugan ay dumanas ng ganitong bagay. Mabuti na lang at naging matagumpay ang operasyon ni Lolo at siya ay nakarecover. Ngunit ngayon kailangan na niyang mag-ingat sa pagkain habang buhay dahil humina na ang kanyang tiyan. Ganito po ang gawin ninyo, wag na wag iinom ng suka nang walang laman ng tiyan, lalo na paggising sa umaga mas delikado ito. Kung gusto ninyong uminom ng suka, maghintay ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain at siguraduhing tunawin ito ng husto sa tubig. Ngunit may mas malaking sorpresa pang naghihintay. Ang sasabihin ko sa 2 pwesto ay mahirap paniwalaan. Alam nyo ba na 90% ng sukang nabibili sa merkado ay peke at gawa lamang sa pabrika ng kemikal? Ibubunyag ko na ngayon ang sikreto ng industriya na nalaman ng kapatid ko sa loob ng 7 taon niyang pagtatrabaho sa isang pharmaceutical company. Sobrang nakakagulat nito kaya wag ninyong palalampasin. Sa wakas narito na ang 2 pwesto. Ito ay ang pag-inom ng synthetic vinegar na nabibili sa supermarket. Mga kaibigan, pakitingnan ninyo ang suka sa inyong bahay ngayon. Nakasulat ba sa label ang synthetic vinegar o glacial acetic acid? Kung oo, itapon nyo na po iyan ngayon din dahil hindi iyan pagkain kundi isang kemikal. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang ganap na sikreto ng industriya na ibinahagi sa akin ng aking kapatid na nagtrabaho ng 50 taon sa isang pharmaceutical company. Malalaman ninyo ang nakatagong dahilan kung bakit hinahayaan ng mga pharmaceutical company ang mga mapanganib na synthetic vinegar na ito. 90% ng sukang nabibili sa merkado ay sa katunayan ay peking suka na gawa sa pabrika ng kemikal. Ngunit hinding-hindi ito ilalabas ng mga pharmaceutical company. Dahil sa pagitan nila at ng mga gumagawa ng suka, mayroong isang malaking istruktura ng kita na magkakaugnay. Alam niyo ba kung paano ito ginagawa? Ginagawa ito mula sa mga kemikal na galing sa petrolyo, parang paggawa ng plastic. At iyon ang iniinom natin sa pag-aakalang mabuti ito sa katawan. Noong nakaraang buwan, may isang pasyente, si Lola Anita, 71 taong gulang na nagpatingin sa aking klinika. Sa loob ng 15 taon, araw-araw siyang umiinom ng apple cider vinegar na binili sa supermarket para sa kanyang kalusugan. Ngunit isang araw biglang nanilaw ang buong katawan niya. Maging ang puti ng kanyang mga mata ay naging ganap na dilaw. Nagulat ang kanyang pamilya at isinugod siya sa ospital. Nang suriin namin siya, talagang nakakagimbal. Mahigit 80% ng kanyang atay ay sira na. Nasa huling yugto na ito ng liver cirrhosis. Lola, uminom po ba kayo ng alak? Hindi po, Dok. Habang buhay ko ni isang patak ng alak ay hindi ko tinikman. Kung gayon, may iniinom po ba kayong gamot? Wala po. Suka lang ang iniinom ko araw-araw para sa kalusugan. Doon ko napagtanto, ang sukang ininom ni Lola sa loob ng 15 taon ang problema. Pinag-aralan kong mabuti ang sukang iniinom niya.
Nang tingnan ko ang listahan ng sangkap, ang glacial acetic acid ang pangunahing sangkap. Ang glacial acetic acid na ito ay isang kemikal na pang-industriya. Orihinal na ginagamit ito sa paggawa ng plastic o tina. Kapag pumapasok ang ganitong kemikal sa ating katawan, nagsisikap ang ating atay na i-detoxify ito. Sa una't ikalawang araw, okay lang. Ngunit dahil araw-araw itong pumapasok sa loob ng 20 taon na pagod ang atay at nasira, ito ay parang isang maliit na water filter na pilit na sinasala ang maruming tubig sa loob ng 15 taon hanggang sa tuluyan itong masira. Kinailangan ni Lola na sumailalim sa liver transplant. Mabuti na lang at nag-donate ng atay ang kanyang anak kaya naging matagumpay ang operasyon. Ngunit ang operasyon pa lang ay nagkakahalaga na ng 2.5 milyong piso at habang buhay na siyang iinom ng immunosuppressants. Pagkatapos ng operasyon, sinabi sa akin ni Lola, "Dok, hindi ko po talaga alam. Hindi ko akalain na peke pala ang nabibili sa supermarket." Labis akong naawa para maging malusog, para siyang uminom ng lason araw-araw sa loob ng 15 taon. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang ganitong synthetic vinegar ang bumubuo sa 90% ng merkado ng suka sa ating bansa dahil mura ito, karamihan ng mga kumpanya ay ito ang ginagamit. At ang mga pharmaceutical company ay kumikita ng mas malaki sa mga gamot para sa mga side effect na dulot ng mga chemical na suka na ito. Ito ang tunay na sikretong kanilang itinatago. Ang tunay na suka ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-ferment ng bigas o mansanas sa loob ng 1 taon o higit pa. Matagal at magastos. Ngunit ang synthetic vinegar ay kayang gawin sa pabrika ng kemikal sa loob lamang ng 1 araw. Kaya mas mura itong naibebenta. Ganito po ang gawin ninyo. Kapag bibili ng suka, laging tingnan ang listahan ng sangkap. Bilhin lamang ang mga may nakasulat na brewed vinegar o fermented vinegar o natural na suka. Huwag na huwag bibili ng may synthetic vinegar o glacial acetic acid. Kahit mas mahalaga ang kalusugan, hindi po ba? Ngunit ang numero 1 ay mas nakakagimbal pa. Kahit na bumili ka ng magandang suka, kung magkamali ka lang sa isang bagay na ito, mawawalan ng saysay ang lahat. Sa katunayan, may isang taong kinailangang sumailalim sa stomach pumping sa emergency room dahil dito, sa wakas ang numero 1. Ito ay ang pag-inom ng purong suka nang hindi tinutunaw. Baka sabihin ninyo, pero hinahalo ko naman sa tubig. Ngunit malamang ay mas matapang pa ang iniinom ninyo kaysa sa inaakala ninyo. At iyan mismo ang daan patungo sa kamatayan. Ito ang sikretong pinakagusto itagong-tago ng mga pharmaceutical company. Dahil sa paggamot sa mga pasyenteng na isusugod sa emergency room, dahil sa mga aksidenteng tulad nito, kumikita sila ng malaki. 6 na buwan na ang nakalipas, may nangyaring hinding-hindi ko malilimutan. 4 ng madaling araw tumawag ang emergency room. "Dok, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Delikado ang pasyente dahil nasunog ang kanyang esophagus." Nagmamadali akong pumunta sa ospital. Ang pasyente ay si Lolo Ricardo, 58 taong gulang. Wala siyang malay at nagsusuka ng dugo. Ano ang nangyari? Umiiyak na ikinuwento ng kanyang asawa. "Kagabi nanood ang asawa ko ng isang health program. Sabi doon maganda raw ang suka sa katawan. Kaya kumuha siya ng isang baso, nilagyan niya ng purong apple cider vinegar hanggang kalahati at ininom niya ng dire-diretso. Isang napakalaking pagkakamali. Ininom ni Lolo ang suka nang hindi tinunaw ang purong-puro nito at halos kalahating baso pa. Ang purong suka ay may acidity na pH 2.5. Alam niyo ba kung gaano katapang iyon? Mas matapang pa ito kaysa sa stomach acid. Para kang uminom ng matapang na asido na ginagamit sa laboratorio ng kemikal. Ang bibig, lalamunan, esophagus at tiyan ni Lolo ay lahat nagtamo ng chemical burn. Lalo na ang kanyang esophagus, halos natunaw na ito. Sa terminong medikal ito ay tinatawag na corrosive esophagitis. Ang mas nakakatakot, ang ganitong paso ay patuloy na kumakalat tulad ng isang paso sa apoy na lumalalim habang tumatagal. Kinailangan ni Lolo na sumailalim agad sa emergency surgery. Ginawan siya ng stomach pumping at nilagyan ng tubo sa esophagus para makahinga. Ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos ng 3 araw, nagkabutas ang esophagus ni Lolo. Tumatagas ang pagkain sa kanyang dibdib.
at nagkaroon pa siya ng pneumonia. Napakadelikado ng kanyang sitwasyon. Maging ang mga doktor ay nagsabi na mukhang mahirap na itong malagpasan. Mabuti na lang at pagkatapos ng 1.5 buwan ng paggamot, nakarecover si Lolo Ricardo. Ngunit hanggang ngayon, kumipot na ang kanyang esophagus kaya paunti-unti na lang siyang kumain. Habang buhay na siyang mahihirapan. Isang napakasakit na pangyayari. Nais lamang niyang maging malusog sa pag-inom ng suka ngunit habang buhay na siyang magdurusa. Sa araw ng kanyang paglabas sa ospital, sinabi sa akin ng kanyang asawa, "Dok, kung hinaluan lang sana ng kaunting tubig ng asawa ko, hindi sana nangyari ito, di ba?" Labis akong naawa. Isang bagay na maiiwasan sana kung nag-ingat lang ng kaunti. Sa totoo lang, hindi lang si Lolo Ricardo ang nakaranas nito. Bawat taon may mga 10 tao ang nadadala sa emergency room dahil dito. Karamihan ay mga edad 60 pataas. May mga pinalad na makarecover ngunit marami ang nagkakaroon ng panghabang buhay na komplikasyon. Bakit paulit-ulit itong nangyayari? Sa pagtanda, humihina ang esophagus at pader ng tiyan. Mahigit 3 beses itong mas mahina kaysa sa mga mas bata. Kaya kahit parehong konsentrasyon ng suka, mas delikado ito sa kanila. At saka kapag napanood sa TV o internet na maganda ang suka agad nilang sinusubukan. Ngunit dahil hindi itinuturo ng maayos ang ligtas na paraan nangyayari ang ganitong mga insidente. Hindi rin pinipigilan ng mga pharmaceutical company ang pagkalat ng mga mapanganib na impormasyong ito. Tila mas gusto pa nilang dumami ang mga pasyente. Ganito po ang gawin ninyo. Huwag na huwag iinumin ang purong suka. Kailangan itong tunawin sa tubig. Dapat ihalo ang 1 parte ng suka sa 20 parte ng tubig. Ibig sabihin, 1 kutsarang suka sa 1 basong tubig. At huwag uminom ng marami sa isang pagkakataon. Sapat na ang kalahating baso ng tinunaw na suka sa isang araw. Mga kaibigan, napakabutit na panood ninyo ang video na ito ngayon. Hindi dapat mangyari sa inyo ang pagdurusang habang buhay tulad ng nangyari kay Lolo Ricardo. Ang suka kapag ininom ng tama ay tiyak na makakatulong. Ngunit kung mali ang pag-inom, mapanganib ito sa buhay. Pakisabi rin po ito sa inyong mga kapamilya. Lalo na ang mga nakatatanda dahil hindi nila alam ang ganitong impormasyon kaya kayo ang dapat mag-alaga sa kanila. Ngayon, bilang pangwakas, ibuod ko po ang tamang paraan ng pag-inom ng suka at kung paano mapapanatili ang kalusugan. Mga kaibigan, marahil ay nakarinig kayo ng mga nakakagulat na kwento, ngunit huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kung alam lang natin ang tamang paraan, ang suka ay maaaring maging isang mabuting kaibigan na magpoprotekta sa inyong kalusugan. Ibabahagi ko sa inyo ang 5 ligtas na paraan ng pag-inom ng suka na aking naipon sa loob ng 7 taon ng pag-aalaga sa mga pasyente. Ito ang tunay na sikreto sa kalusugan na hindi ibubunyag ng mga pharmaceutical company. Una, wag na wag iinom ng walang laman ang tiyan. Paggising sa umaga o bago kumain ay bawal na bawal. Uminom nito 1 oras man lang pagkatapos kumain. Kailangang may pagkain sa tiyan para maprotektahan ito. Ikalawa, laging tunawin ng husto sa tubig. Ihalo ito sa ratio na 1 parte ng suka sa 20 parte ng tubig. 1 kutsarang suka sa 1 basong tubig ay sapat na. Akala ninyo mas maganda kung matapang pero lason po iyan. Ikatlo, sundin ang tamang dami sa 1 araw. Huwag uminom ng higit sa kalahating baso ng tinunaw na suka sa 1 araw. Hindi ibig sabihin na mas marami, mas maganda. Nagbibigay lang ito ng bigat sa atay at tiyan. Ika-4, piliin lamang ang natural na suka o brewed vinegar. Kapag bibili sa supermarket, laging tingnan ang listahan ng sangkap. Bilhin lamang ang may nakasulat na brewed vinegar o fermented vinegar. Iwasan ang mga may synthetic vinegar o glacial acetic acid. Ikalima, kung umiinom ng gamot, kumonsulta sa doktor. Kung may iniinom kayong anumang gamot, siguraduhin kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng suka. Kapag naghalo ang gamot at suka, maaaring magkaroon ng hindi inaasahang side effects. Kung susundin ninyo ang 5 ito, ligtas kayo. Hindi naman mahirap, hindi po ba? Ngunit kung sakaling mali ang paraan ng pag-inom ninyo dati, huwag po kayong masyadong mag-alala. Simula ngayon, uminom na lang po ng tama.
Sina Lolo Ben Lola, Elena Lolo, Cesar Lola, Anita at Lolo Ricardo ay lahat dumanas ng hirap dahil sa kanilang mabuting hangarin na alagaan ang kanilang kalusugan. Ngunit kayo alam na ninyo ngayon ang tamang paraan. Ang kanilang mga karanasan ay nagsilbing mahalagang aral para sa inyo. Ito rin ang dahilan kung bakit ko ginawa ang video na ito. Upang wala nang magdusa dahil sa maling impormasyon. At dahil naniniwala akong dapat ninyong malaman ang katotohanang itinatago ng mga pharmaceutical company, ang suka kapag ininom ng tama ay napakabuti. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng presyon at blood sugar. Nakakatulong din sa panunaw. Ngunit kung mali ang pag-inom, tulad ng mga nabanggit ko kanina, ito ay napakadelikado. Para sa inyong malusog na pagtanda, simula ngayon uminom ng suka sa tamang paraan. Mga kaibigan, naibahagi ko na sa inyo ang lahat ng aking karanasan sa loob ng 50 taon at ang mga sikretong itinatago ng mga pharmaceutical company. Suka, pagkatapos kumain, pag-inom, kasabay ng gamot pag-inom, nang walang laman ang tiyan synthetic vinegar at purong suka, iwasan lamang ang 5 ito. At kung susundin ninyo ang 5 tamang alituntunin ng suka, ay magiging tunay na gamot para sa inyo. Para sa inyong malusog na buhay, hanggang sa pagtanda sana ay gumawa kayo ng tamang desisyon simula ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakishare din po sa inyong pamilya at mga kaibigan. At pakipindot na rin po ang subscribe button. Ang malusog na pagtanda ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Salamat po sa panunood ng video na ito. Manatili po kayong malusog.